Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, bakit nga ba ako patuloy pa rin na lumalaban sa buhay? Kahit napakaraming pagsubok paulit-ulit, nakakapagod, nakakasawa, araw-araw man pagod sa buhay. Pero ako, eto, nakikita nyo pa rin, nakakangiti pa rin sa camera. Minsan, naiisip ko, parang hirap lumaban ng patas sa buhay. Yung pipilitin mong maging mabuti, pero ang kapalit sobrang hirap. Ang sabi na kapag nasa Panginoon ka, magaan ang buhay mo. Pero bakit ngayon nasa Panginoon naman ako? Bakit ganito pa rin, parang ang bigat-bigat araw-araw? Siguro nga pagsubok lang ito at kailangan ko pa rin magtiwala sa Panginoon at magantay. Hi guys! Magandang araw. Today is Thursday. Ito nga pala, ang ginawa ko sa buong isang araw, ang ayusin itong ukay na natambak dito sa kubo. Andito kasi ngayon si mama, kaya naman magagawa ko na nga ito. At dumating na rin yung order ko na lagayan ng mga ukay. Halos nasa 6 months nga ito na nakatambak dito mula nga nung nagbagyo. Nabiglaan niyang niligpit dahil sobrang lakas ng hangin at nababasa nga yung ukay. Kaya pagising ko kaninang umaga, ito agad ang ginawa ko. Actually, nangalahati na nga tayo niyan dahil nagpahinga ako kanina at naligo at nag-almusal muna. At umidlip ng konti. So, ngayon, bali yung time niyan is nasa 1:00 yan ng hapon. Sobrang nakakapagod guys kasi napakarami nitong ukay. At ngayon nga ay iniisip ko na lang is kailangan ko lang patuloy na lumaban at kailangan ko lang ituloy itong ukay business ko. Sa bagay, hindi lang naman ako ang negosyante na nakaranas ng ganitong pagsubok. So, iniisip ko na lang ngayon ay kailangan ko lang magpatuloy. Gano'n naman talaga sa nagsisimula sa business, may trial and error. So, nagtry ako na baka pwede na sa ganong pwesto lang ako na mag-start ng ukay. Ang mahalaga ngayon ay meron na tayong konkretong pwesto. Hindi pa man siya totally okay, pero at least nasisimula ko ng asikasuhin ito para kapag totally naayos na yung bubong, yung tulo, ay at least na konti na lang yung may usad na gagawin natin. Bali, ngayon, sinasegregate ko nga ang mga damit. Pinagsasama ko yung mga shirt, dress, mga pants, short, ganon. And, sinihiwalay ko rin yung mga punit kasi may mga nakitkit dyan ng daga. At also, yung mga labahin, mga marumi na talike, ganon. So, kailangan kong labahan yun. At pati yung mga kailangan i-repair. Lalo na yung mga magandang damit na pwede pa naman i-repair. So, tinabi ko yun. Hindi ko na siya i-display. May mga sira dyan. Talagang mga goods lang ang mga i-display ko. Ang plan ko nga dyan, hindi ko nga ako mag-display muna ng marami. Kaya nga pinagtatanggal ko yan sa hanger kasi may tulo pa yung bubong. Kaso nga, pagdating ko sa pwesto, ay inayos na pala ni mama at marami ng bakanting space. Pero okay lang naman, at least na to, segregate. Magkakasama na ang mga dress, mga shirt, ganon. So kapag nagdi-display ako, madali na lang. Sobrang gaganda pa rin ng mga damit. Yun nga lang is yung amoy niya hindi nakagaya nung una, pero hindi pa naman siya masakit sa ilong. Yun nga lang, mayroong talagang na-damage dyan na kitkit ng daga, mga nagkataliki. So for now, nag-focus lang muna ako sa pag-checking ng mga damit. Talagang sinasala ko yung mga damit dyan. Yung talagang magaganda lang ang nilalagay ko dito sa lagayan na to. Marami akong naiisip niya na bang ginagawa ko yan. Naisip ko nga na since mabagal nga yung sale dito sa aming barangay, talagang sa susunod ay mabibisi tayo sa pagla-live selling sa TikTok, sa Facebook. Siguro naman mas makakatulong din yun sa sale natin. Kailangan ko lang talagang
kompleto yung requirement doon. Yung DTI, ganon. And also the BIR. Pero syempre, hindi ko masasabing mabilis kong maaasikaso yun. Syempre, mas kailangan ko priority. Syempre, yung pag-aalaga natin kay Judine, kay Siwa, at sa mga manok. So, sa mga taga dito sa amin na feeling nila sarado, parang nakakaya pumasok. Pero bukas na po talaga tayo, parang hindi lang ako ready na mag-cater ng dagsa na mamimili dahil nga sa hindi ko kaya dahil mag-isa lang ako. Pero, syempre, utay-utay pa rin na magdi-display tayo para maging attractive sa mamimili ang display. Okay, alright. So, ayan, malapit nang mapuno dyan yung isang lagayan. Syempre, kailangan nating magbawas dito para sa space. So, dalhin ko muna to doon sa pwesto para naman magkaroon ako dito ng mas maluag-luag na paggagalawan. Ayan, nga't dinadaan ko ang isara to kasi ano pala to, mahina. Sayang din kapag masisira. Okay, dalhin ko muna to sa pwesto. At syempre, balik din agad para ipagpatuloy ulit. Sa mga nakapanood ng dati kong video, dito kami nakatira. Dito kami natutulog dati. Kaya ngayon, naisip ko, di ko akalain na magkakaroon kami ng concrete na bahay at saka tindahan. Kasi dati napakasimple lang ng gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay na paglalagyan ng gamit at pahingahan kapag galing sa duty. May bakasyonan ba, ganun. Hindi ko expect na ganito na nga ang magiging kapalaran. Siguro, iniisip ko, si Lord ang may plan nito. So, kailangan ko lang talagang magtiwala sa Kanya. Basta kasi yung alam ko, kailangan ko maging ready sa future ng mga bata. Siyempre, lalaki yung mga yan, lalaki din yung gastusan, mag-aaral, magka-college, diba? Ganyan ako mag-isip, guys. Napaka-advance. Kaya isa lang talaga yung dasal ko na sana lahat ng sakripisyo ko ngayong paghihirap, sana balang araw ay makakatugon nito sa pangangailangan ng mga anak ko. Na kahit na hindi ako mag-ibang bansa, hindi ako malayo sa kanila, ay sana mabigyan ko pa rin sila ng maayos na buhay. Okay, hatid ulit tayo. Ito na nga pala yung nagawa ko kanina. Bali, 10 nga pala na ganyan ang natapos ko today. So, ayan yung mga pambata, magkakasama, mga rare dress. May mga sira, yung mga ano. Yan, daming hanger, guys. O, ayan. So, yan na yung natapos ko today. Ayan. Natubos na yung gabundok dyan, actually. Okay, yun lang muna today. Bye!